Magandang araw mga kaibigan. Another sad news ang pag-usapan natin ngayon. Tungkol sa Brave 14 Marine, naaamoy nila, nangangamba sila. Dahil Friday ngayon, na nangangamoy na naman daw ang panibagong warrant of arrest na ilabas laban sa kanila. Dahil nung nakarang Biyernes, yun, nalabasan sila ng warrant of arrest at hindi sila nakapagpiyansa kaagad kaya nakulong. Ito, update muna tayo sa fund drive ng Brave 14 Marine. Sa ngayon, may naipon tayo na 160,000 pesos at i-deposit sa bank account ng Brave 14 Marines ngayon. Nung una, nakapagpadala na tayo ng 470,000 pesos plus 160,000 ngayon. So tumataginting po na 630,000 pesos ang sama-sama, voluntaryo na contribution ng mga nagmamahal na Pilipino sa kanila. Kailangan nila ng pampiyansa dahil kung hindi man ngayon, baka sa Lunes, sa mga susunod na araw, sigurado maglalabasan ang kanilang warrant of arrest. Kailangan nila ng pampiyansa. Okay, ito. Salamat sa mga unang nagpadala at sa mga gusto pang magpadala o yung ulitin. Kasi hindi lang dapat minsan magpadala. Kasi yung warrant of arrest, hindi man lang minsan. Sobra 10 pang warrant of arrest ang inaasahan natin. So, yung gustong magpadala, ito po yung GCash number 0966-265-8480. Ang pangalan sa GCash number is Ivan Henry Sibug. So ito, post na ang balita ngayon. Title, may naaamoy na naman kaming warrant of arrest. Payag ni Brave 14 ex-Marine RG Julian. Nagpahayag ng pangamba si Brave 14 ex-Marine Rene Boy RG Julian na posible umanong may panibagong warrant of arrest laban sa kanilang grupo. Ang post niya ganito, Friday na naman po. At may naamoy na naman po kaming warrant of arrest na para sa amin na Brave 14. Question din ni Julian kung bakit tila sila ang naharap sa mga kaso habang ayon sa kanya hindi pa umano na imbestigahan ang mga taong tinutukoy nilang mastermind. Yung mga napangalanan namin na mastermind, bakit wala silang balak imbestigahan? Ignorance of the law excuses no one, pero hindi pinapatupad ng tama ng kinakaukulan. Matatandaan ang noong nakarang Biyernes, August 7, 10 miyembro ng grupo ang inaresto matapos hindi makumpleto sa oras ang proseso ng kanilang piyansa kaugnay ng 4 na kasong perjury. Kinabukasan, nakapagpiyansa at nakalaya rin ang 10 matapos maasikaso ang kanilang bail o piyansa sa Las Piñas RTC Branch 200. So, maraming tao ang nagpadala ng tulong nung last week, Friday, Saturday. Malaki-laki yung piyansang kinailangan nila dahil 4 counts. I think umabot ng 700,000 pesos, halos 1,000,000. Mabuti na lang maraming tumulong. Yung mga naunang pagpiyansa nila, ang nanawagan ng fund drive, pasalamatan natin si Madam MG Kiambao Reyes. Ganon na naman. Hapit halos 1,000,000. Kasi depende sa counts. Kung 8 counts, 4 counts, depende sa nagsampa ng kaso.
Example, 4 yung nagsampa ng kaso. So, maging 4 counts yun. Ganon ang aking pagkakaintindi. Kaya, nakakaawa po ang kalagayan ng Brave 14 Marines. May pagkakataon silang guminhawa na sana. Tumahimik na sana ang kanilang buhay kung kagaya ng 4 na bumaliktad, kung tinanggap nila yung suhol na 25 million pesos kada isa, so wala na silang problema ngayon. Kaya lang, pinili nilang manindigan sa katotohanan. Pinili nilang magsakripisyo, panindigan ang kanilang testimonyo at hindi bumaliktad. And to me, forever grateful ako sa kanila. Saludo ako dito sa Brave 14 Marines na ito, may prinsipyo, may panindig. Kaya ako, ginagawa ko ito on my own na nananawagan din ng tulong. Gumagawa ng fund drive as a simple way of showing my support to them. Paghanga. Saludo ako sa kanila. Bibihira yung ganitong may paninindigan. Example, si Senator Jinggoy Estrada, katulad nila na pwede na siyang maabsuelto o kanang maligtas sa kaso niya kung bumaliktad lang. Ay ayaw bumaliktad, kaya yun, nakakulong. Yung 2 senador, bumaliktad, ayun, ligtas. Kung tinanggap mo si Jesus Crispin na yung tagapagligtas, ay bago ka nang nilalang, sabi ni Attorney Edward Chico. So, ipagdasal po natin ang Brave 14 Marines. I-monitor natin. Dahil every Friday, yan ang delikado na pag-issue ng warrant of arrest. Kasi kung hindi ka makapagpiyansa kaagad, diretso ka sa kulungan Saturday, Sunday. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa barlay ni Uncle Roger Binhira nga taga Barangay Tikalaan, Pork-Tres, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot og muna ni ang iyang atupan karon. Pulihan ni karon niya sa gitabang sa iyahang yero. So kini si Uncle usa ni siya ka balo. So muna ni ang iyang kahimtang. So muna ni ang gitabang yero nga 5 ka buok nga di 8 nga iyang ipuli sa iyang atop karon. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud si Uncle. Salamat sa Ginoo nga nakatop na gyud ko sa akong kusina nga gaulan na. Sa pagtungod sa pagtabang sa inuganian. Pagtabang sa sin. So pila na to ka tuig ko ang imong atop nga yero nga mabuslot na? Lalo, 20 na katuig ang akong atop nga sin nga buslot na. 20 na to ka tuig. Oo, so nga naman call sulod sa 20 na ka tuig wala gyud ka nakapuli og atop. Wala ko nakapuli sa akong atop tungod sa akong
mga bata nga eskwela Mm. tungod lagi sa kalisod na inayom-ayom tanan ang pangita. Pag yun yung natabang para sa ako Oo. Salamat yun kayo sa Ginoo. Salamat kayo, Col.